tingnan muna natin. Ito pong driver naman, mga bossing, no? Yung salaysay niya. Kasi meron ako mga nakitang mga vlogger na talagang sabi nila, nahuhuli Saan? Saan? na may nahuhuli dito sa mga sinasabi ng mga driver daw ho, mga bossing. Pakinggan ho natin, mga kababayan. Oh. Saan? Saan? Lapitan mo. Dito po siya naupo. Diyan siya umupo? Diyan? Upo siya dyan. Tapos tatayo. Kaya lang, parang dumidikit siya ron. Uupo, tatayo, dumidik. Akala ko ba kapag upo doon, iniwanan mo muna. Di ba? Sabi niya, iniwanan, pumunta sa gasolinahan. Isa pang tanong ho yun, mga kababayan. VIP yan. Hindi, let's say example, regular na tao na mayaman. No? Kinuha kang driver. Yun, maaari pa, maniniwala pa eh. Maaari pa, maniniwala pa ho ako, mga boss chief amo sir, na na, kumbaga, pwede mong iwan-iwanan doon. Hindi eh. Ito, kabral ito eh. No? Na posible, maaari, at alam ko, iniisip din nila na posibleng ipapatay ito nung mga malalaking tao na alam niyang madadamay, masasangkot, mapapakulong. Dahil kapag ka nagsalita siya, yari yung mga yun. Tapos iiwanan mo lang doon sa tabi, sa gilid. Di ba, Founder? Happy birthday. Pakain ka naman, Founder. Araw-araw, birthday mo, hindi ka nagpapakain. No? Pakain ka dyan, ha? Oh, happy birthday ulit sa Founder ng Cereza Force na si Chai Chair. Oh, tuloy. Baka sabi ko, baka mahulog. Mautbalas. Eh sabi ko, wag ka dyan ma'am, baka mautbalas ka. Eh, 3 beses po siya sinaway. Kaya lang, ganun pa rin. Pero nung bandang huli nung tinanong kami ng pulis, hindi na. Kasi tumubay na akong papunta ko. Yun din po, yung pulis din po na yung sinasabi nila na 3 beses o ilang beses na sumuway sa kanila. Malaki din po ang role kung meron talagang pulis na nagsuway sa kanila. Meron nga po silang pinakita di ba? Yung driver ho, merong ipinakita na selfie ho, mga bossing. Eto, kung ano po yung nakikita nyo na suot ni driver dyan, mga boss chief amo sir, doon sa selfie, eto din po, mga kababayan. Ngayon, sabi nila, talagang umupo doon. No? Napapaisip din. Malawak lang ho talaga, ha? Kung mag-isip tayo, kaya ang dami nating nasasabi, mga bossing, no? Maaari, posible na, eto, mag-picture tayo. Oy, driver, mag-picture tayo dito, no? Pagka-picture, tapos alis na tayo. Magba-backdoor na ako. Para maging patunay na talagang umpo ako dito, ako yung nahulog, pero yun hindi naman pala. Di po ba? Para maging lang to, kumbaga, pumasok sa isipan ng mga Pilipino na, si Cabral nga yan, kasi nakita yung picture niya, umupo siya talaga doon eh. Di po ba? Sabi ni Ma'am Neng Gigi na late, panigurado may video at mga photos ang mga kapulisan. Makikita panigurado kung hawig o si Cabral yung bangkay na nakuha sa cliff. Ibalik natin. Ikaw iiwanan mo, amo mo, imposible. Totoo, Sir Max. Di ba? Tsaka sabi ko nga kung ikaw kinuhang driver ng isang mayaman na negosyante, maiintindihan pa po natin. No? Dahil alam mo na walang magiging banta sa buhay niyan eh. Mayaman lang, ayaw lang talagang mag-drive. Pagod na doon sa pagpapatakbo ng kanyang mga negosyo. Di po ba? Pero Yusek Cabral, ang laki ng kinadadawitan at posibleng merong mga gustong lumambat dyan dahil baka maituro sila, iiwanan mo lang doon. Di ba? Parang ang hirap pong paniwalaan nun eh. So, iniwanan mo siya? Hindi po, sakay ko. Kasi pinagoy po kami ng pulis eh. Okay. Huwag daw po magtambay dito, kaya umalis po kami. Okay, nung nakaalis na kayo, saan kayo napunta? Dumiretso po kami ng doon na sa kumain doon sa malapit sa
Iyon, hotel. Okay. Tapos pagkatapos kumain, doon na kami sa Iyon, nag-check-in na. Okay. Bandang mga 2:30, sabi na, babata kami papunta rito. Oo. Ayun, pinabati dito ng 3 o'clock. 2:30, 3 o'clock. No? Tapos anong oras? May alam dyan! Si 51 billion! Gawain nila yan, sabi. Si Pulong Duterte po ba ang sinasabi ninyo? Sir Max Sadia? Dahil po ba yun doon sa pinaamin siya na alam niya kung alam ni kung alam po nitong si Yusek Cabral yung 51 billion na naging pondo ni Pulong? Pwede din, ho, mga kababayan. Di ba? Pagbaba, sinilid ko pa, nakaupo siya dito. Okay. Umalis ako, pupunta ako doon. Balikan mo na lang ako. Yung pagbalik ko siguro, sabi ko, hindi naman umalis 1 hour. Pagbalik ko dito, nahanap ko. Tumigil ako dito, sinilip ko po dyan sumilip ako Natatakot naman po ako, baka mahulog ako. Umalis ako, nagtanong ako doon ng may nakatambay na mano. Tinanong ko may lumabot. Hindi, sabi ni Lonely Game TV, gaming, pigain yung driver. Mukha talagang mapipiga po ito. At sabi nga natin, doon sa vlog natin kagabi, pasensyahan, talagang makakasama siya doon sa mga taong iimbestigahan ho dito, mga bossing. Which is, yun na nga po, ang sinabi na nga po, mga boss chief mo, sir, dito sa balita na ito, The dating DPWH Undersecretary sabi nga po dito sa balitang ito, mga kababayan, na kasama na sa person of interest yung driver. Glenn Luego po, kumusta ko kayo? Meron lamang po tayong breaking news ngayon pong hapon. Kinumpirma po ng PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo na ipinag-utos na po ni PNP Acting Chief Jose Nartates na i-consider yun pong driver ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral bilang person of interest. Ibig sabihin po nito, sasailalim sa investigasyon yung pong nabanggit na driver. Wala naman po talagang iba mga kababayan na maaari at posible at pwede na maging person of interest po. Saka na lang yung mga wala doon sa senaryo. Kasi siya yung kasama talaga Sabi, naku, isusunod sa pagpapatay yung driver na yan. Sabi ni Tolitz Melomida, opo, may kinalaman niyang driver na yan. Sabi naman nung iba, nakakaawa naman yung driver. Pobre yung driver. Pero hindi kung wala siyang talagang kinalaman dito, harapin niya ito. Hindi po ba? Planado, scripted, lahat. At ang direktiba rin po ni PNP Chief Nartates na ang CIDG na yung magte-take over hulo sa kaso para nga po mas mapabilis yung daloy ng investigasyon dahil nga po ang CIDG ay meron tinatawag na subpoena power.